Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. May kausap po ba ako? Sabihin mo sa katabi mo, bakit pag Resurrection Sunday ang gwapo at ang ganda mo? Bakit? Tuwing resurrection lang ba? Hindi. Araw-araw. So, purihin ang Panginoon. Ako po ay isang malaking pagpapasalamat na gusto kong ipaabot sa pamunuan ng GIA San Antonio dahil ipinagkatiwala po sa akin yung pulpito na ito ng inyong gwapong pastor. Hindi man karapat-dapat ako, pero ginawa niya ang karapat-dapat. Okay? At yan po ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon sa pamunuan ito kasama ng mga leaders na ako ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. So ang tanong ko po sa inyo, handa na po ba kayo? Hindi pa po ako tapos. Handa na po ba kayong masaktan? Walang nag-amin. Bakit, Tatay Larry? Hindi. Alam natin na ang salita ng Diyos ay totoo. At ang totoo kuminsan masakit. Pero, praise the Lord, ang totoo ay nagpapalaya sa atin. Tama po ba? So ngayon pong hapong ito, hayaan ninyo na bigyan mo na ng permiso yung kapatid mo, yung kapatid o katabi mo na walang pakialaman muna. Amen? Oo, at mag-agree kayo na kapag narinig ninyo yung totoo, katulad ni Pastor Ruel, na sinisigaw niya yung amen. Pag ayaw magsalita ng amen ang iyong katabi, sabihin mo, kuha ka ng permiso, ako na lang ang mag-i-amen para sa iyo. Okay ba yon? Nagkakasundo na tayo? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin, dakilang Ama, minsan pa, patuloy kaming humihingi ng karunungan upang yung mga bagay na gusto mong marinig namin, ay tunay nga na marinig namin. Yung gusto mong makita namin, ay makita ng aming spiritual eyes, Lord. Gayon din, hayaan mo, ng aming mga puso, Panginoon, ay patuloy na bukas upang sa gayon, ang mga salita mong maihasik sa aming mga puso ay patuloy na ito ay yumabong at magkaroon, Panginoon, ng mabubuting bagay sa aming buhay. Sa iyo, Amang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So ulitin ko po, ako nga po pala, hindi po ako tinatawag na pastor, kundi Tatay Larry. At kasama ko po ang pinakamagandang babae sa balat ng mundo, ang aking nanay Sita. Amen? Alam nyo, ang mga lalaki, yun yung ipinagmamalaki nila kapag nagpapakilala na mayroon silang asawang pinakamagandang babae. Ayaw nilang mag-agree. Okay. So ngayon, dahil nandito na tayo, handa na tayong lahat, ang atin pong pag-uusapan ay the great power of Christ's resurrection. So, kailangan nating makita, kasi alam natin na lahat tayo naniniwala na mayroong Resurrection Sunday. Sumalubong po ba kayo kanina? Noong 4:00 ng umaga, nagising na kami ni Nanay Sita. Doon kasi sa amin, kapag ganitong mga season, kapag mayroon sila dawang salubong, nagpuputukan. Daming paputok sa Bulacan eh. Sabi ko, parang walang paputok. Wala yatang sumalubong. So anong ibig sabihin? Yun po yung ating nakasanayan. Yung dating sinasalubong natin, ngayon ay nasa puso natin. So yun po ang pagkakaiba. Ang sabi po sa Luke chapter 24, magsisimula tayo sa verse 46. Ito ang sabi. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang
magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Verse 47. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Verse 48. Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. Sino ang witness? Hindi lahat nagsabing tayo. Sino po ang witness? Tayo. Sabihin mo sa katabi niyo po, ikaw. Okay? So ano yung atin pong pinapatotoo bilang witness? Ang sabi po riyan, kung mababalikan natin, no, na tayong lahat ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Alam niyo, kung sino lang nakakaalala sa ating mga nakaraan, kapag nag-aaway ang mag-asawa, kapag nagkakagalit, at ang kapitbahay. Tama? Binabalik yung nakaraan. Pero praise the Lord, meron tayong Diyos na makakalimutin. Naniniwala ba kayo? Amen. Na yung Diyos nating nakilala ay makakalimutin? Kasi nakalimutan niya yung kasalanan ko eh. At kasalanan ng bawat isa sa atin. Ang naalala lang niya ay yung kanyang pagmamahal sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Wag naman po parang galit. No, parang mahal ka ng Diyos. Ganun. Sabihin niyo naman po with humility. No, sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Amen? So, dapat po makita natin, ano po ba ang kapangyarihang dala ng muling pagkabuhay ni Kristo? Kailangan po ma-realize natin to at araw-araw, ito po yung ma-enjoy natin sa buhay. Hello? Ang unang-una, Jesus' resurrection, you can live. Ano raw? A forgiven life. Dapat tayo ay namumuhay na tayo ay mga taong pinatawad ng Diyos. Kahapon, mag-aalas 11 ng tanghali, lumapag yung eroplanong sinasakyan ko, galing kami North Cotabato. Kami ni Nanay at ni Pastor Stephen. Doon po sa youth camp nila at sa family gathering, meron pong mga testimony doon na dating pinalaya ng Diyos, bumalik sa kasalanan. Bakit? Kasi kung minsan, pinoproclaim ng maraming Kristiyano, sabihin mo, wala niyan dito sa San Antonio. Ang pinag-uusapan natin ay ibang Kristiyano, hindi taga-Gia San Antonio. Amen po? Kino-confess nila na sila ay Kristiyano. Pero alam po ba ninyo, hindi nakikita na sila ay malaya at pinalaya sa kasalanan. Sabihin mo sa katabi mo, mukhang ikaw ang topic ngayon. Wag naman kayong magturo. Baka kayo'y manuno. Oo, kung minsan, sad to say, na kapag nagpapakilala tayo at nagtatanong, Christian ka ba? Christian din ako. Madali natin yung sabihin. Pero ang reality sa buhay natin, maraming mga Kristiyanong nabubuhay na sila po ay captured pa rin ng nakaraan. Aminin man natin at sa hindi, pero yun po yung totoo. Nagkakaintindihan? Pero ang gustong ihatid ngayon ng Panginoon, kailangan paniwalaan mo na itong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay naghatid sa iyo sa isang buhay na pinatawad na buhay. Para ano? Para malaya tayong makapamuhay na hindi tayo alipin ng kasalanan. Iyon po yung purpose ni Kristo kung paano siya naparito. Hindi si Kristo pumunta rito para doon sa mabubuti, kundi sa mga masasama. At isa na po ako doon. Kaya dapat nating ipagpasalamat
Thankful dapat tayo sa Panginoon. Lord, salamat. Pinalaya mo ako. Di ba dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, sabi ng mga lalaking katulad ko at sa mga gwapong katulad ng pastor nyo, ang sabi nila, ang kanta, kung malaya lang ako. Di ba ganon, pastor? Huwag kang mag-alala, pastor. Di ka nag-iisa. Pero, noong nakakilala tayo kay Kristo, inaccept natin si Jesus as our Lord and Savior. Nagkaroon ng transformation ang buhay. Kaya ang kanta na namin ngayon ni Pastor Roel, pinalaya na ako. Amen? At ng mga Kristiyanong tulad ko at tulad mo, mapababae, mapalalaki, tayo ay hindi alipin sa nakaraan. Kasi may Diyos na nagpalaya sa atin. Hallelujah! Okay? So yung forgiven life na ito, yung pinatawad na buhay na ito, yung pinalayang buhay na ito, sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan. Salamat na lang. Pagdating ng 3 araw, nag-resurrect si Jesus. Kung hindi, wala tayo. At ano ang sabi? Walang katuturan ang ating pananampalataya. Sayang itong ating fellowship. Sayang yung pagpunta natin sa church para magpuri sa Diyos. Bakit? Hindi naman tayo pinalaya. Hindi naman tayo napatawad. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang habag at ang kanyang pag-ibig, tayong lahat na tumanggap sa kanya at nakaranas ng kanyang pagkabuhay na muli ay pinatawad at tayo ay pinalaya sa ating mga kasalanan na nakaraan. Tingnan mo yung katabi mo. Ano sa palagay mo? Malaya na ba yan? Yes! Habang si Kristo ay nasa ating mga puso at ating ipinamumuhay ang kanyang salita, makakatiyak tayo na yung ginawa ni Kristo 2,000 years ago ay nagkaroon ng epekto sa buhay natin. Pero alam po ba ninyo, sa paglilibot ko po sa NCR, marami po akong testimony, marami po akong prayer na encounter na request sa mga kapatid na sila pa rin ay natatalian ng nakaraan. Naniniwala ako kung ang salita ng Panginoon ay nagiging proven sa ating mga buhay, yun po yung paraan para tayo ay makalaya. Ano yon? I-apply ang kanyang salita. Hindi sa katabi mo, kundi sa atin. Permit ninyo ako, huwag kukunot ang noo. Pero ito po yung nangyayari sa ating season ngayon. Maraming mga Kristiyano, by the way, hindi naman to taga Gia San Antonio. Ibang Kristiyano to. Na maraming Kristiyanong pagdating sa church, very holy. Pero pagdating sa bahay, sa komunidad, ano raw? Horror? Unholy sana, sabi ko. Horror na, sabi ni ate. Kaya yun yung pastor natin sa Aklan. Nagtatrabaho kasi yun sa LTO. Sabi niya sa akin, Pastor, alam mo ba? Sa LTO, walang holy. Puro huli ang nandoon. Nakuha ninyo? So iyan po ang isang dapat nating tingnan kasi ang salita ng Diyos, hindi po ito informational lang. Kundi ang salita ng Diyos ay nagtatransform ng buhay. Patotoo ako, andito yung aking may bahay. Hindi pwede akong maggawa-gawa ng kwento. Sabi niya sa kanyang mga ka-cell group, alam niyo, kung si Tatay Larry,
ay hindi nagbago ang kanyang buhay, maring hindi niya ako maakay. Maring hindi niya rin maakay ang aking mga anak. Salamat na lang. Yung dating Larry, wala na. Kundi binago ng Panginoon. May magagawa ba akong kakayahan para baguhin yung sarili ko? Wala. Ano ang ginawa ko? Sinikap kong i-apply yung aking natutunan mula sa salita ng Diyos. Kasi pinaghirapan niya ni Kristo. Ang itinubos sa akin, hindi po pera, hindi po ginto, hindi po silver, o anumang mga bagay na may value sa mundong ito. Ang pinantubos ay buhay at ang kanyang dugo. Tapos, sasayangin ko. Tapos, ibabaliwala ko. Tapos, hindi ko i-apply sa buhay ko. Sayang. Yun yung kantang sayang na sayang naman. Okay? So nagkakaintindihan po tayo, mga kapatid. Siguro nasa isip ninyo, sa inyong pastor na gwapo, sasabihin ninyo, Pastor, wag mo na nga i-invite yan si Tatay Larry. Kabago-bago dito ay kung ano-ano yung sinasabi. Alam niyo kung bakit? Mahal ko kayo eh. At dahil dyan, sa pagmamahal na yan, gusto ko po na kung ano yung nasa puso, nilagay ng Diyos sa puso ko, eh yun gusto ko rin ipaabot sa bawat isa sa inyo. Kasi sayang ang mga bihis natin pagdating ng Sunday at wala pong transformation pagbalik natin sa ating mga respective houses. Sikapin po natin. Hindi madali, pero sikapin po natin. Amen? Tuloy po ba tayo? Okay, sige. So, ayaw nating magiging kawawa sa paningin ng Diyos at kawawa sa paningin ng mga tao. Kaya nga po, ang accusation ng maraming mga taong nakapaligid sa atin, kapag tayo ay nag-fail, ano sabi nila? Ganyan ba ang mga born again? May narinig na po ba kayong mga ganong complaint? Kasi kung minsan, ako bilang mga kasama sa salitang born again ay hindi talaga nagbago. Kaya meron silang complaint. Pero salamat. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at nagbago ka. Okay? Hindi nagbago ng brand. Talagang nagbago. Amen? Kasi, ano ang sabi sa Corinthian? Kapag nakipag-isa tayo kay Kristo, isa na tayong bagong? Wala na yung dating pagkatao at pawang bago na. Kaya, ang ating mga kaibigan, kaopisina, kaklase, kung estudyante ka, kapitbahay, hindi yan nagbabasa ng Bible. Ang babasahin niyan ay ikaw. Kasi tayo po ang the walking Bible. Ang prayer natin, nawa marami silang nababasang tama sa buhay natin. Hindi man perpekto, pero mas lamang yung tama. At alam po ba ninyo, kung mas lamang ang tamang nakikita sa atin, may tama ka. Nakuha natin? Oo, may tama ka. Bakit? Tama ang ginagawa mo eh. Kaya may dala-dala kang tamang gagawin. Nakuha natin? Sasabihin mo sa katabi mo, mukhang may... Huwag po ibang kahulugan na tama, ha? Pag sinabing tama, yung truth. Okay? Romans chapter 6, verse 22, ano ang sabi riyan? Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin ng Diyos. Take note, dati tayo ay alipin ng kasalanan, pero ngayon, dahil tayo ay pinalaya, tayo na ngayon ay alipin ng Diyos na buhay. Woo! Hallelujah! Grabe no, yung transformation from darkness to light. Amen. Na tayo dati ay hindi makakahulagpos doon sa mga kinasanayan natin. Pero nung dumating si Kristo sa buhay natin, nakayanan natin. Kasi hindi natin kayang magbago. Kasi dati noong wala pa ako sa Panginoon, hindi ko pa alam yung relasyon na tama sa Lord. Every
bagong taon, ako po ay nagkakaroon ng New Year's resolution. Ayaw ko na. Magbabago na ako. Kaya nga nung ako ay naging Kristiyano, anong sabi ng aking mga kaibigang kapitbahay sa aming province? 1 linggo lang yan si Larry, babalik din yan sa dati. Hanggang 1 buwan lang yan. Babalik yan kasi hindi nila nakita yung pagbabago sa buhay. Amen ba? Pero praise the Lord. Mula 1986 hanggang 2025, nagpapatuloy si Larry para maglingkod sa Panginoon. So yun po yung transformation na gusto ng Panginoon na mangyari sa bawat isa sa atin. Kasi po, gusto ng Panginoon tayo yung gagawin niyang model sa bawat lugar na kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Imaginin mo, model ka. Hindi yung model na pakinding-kinding. Hindi ganong model. Yung buhay natin, yung testimony natin, gagamitin ng Lord yan na patotoo. So, ano pa? Ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ay, ano ang sabi? At ang ibinunga nito ay buhay na walang hanggan. Verse 23, ano ang sabi? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Ni Kristo. So ibig sabihin, dapat nating ma-realize na sa sarili natin, hindi natin kayang magpakabanal. Hindi natin kayang baguhin yung mga bagay na gusto natin. Ang Diyos lang ang may kakayahan. Kasi bakit? Ang Diyos natin ay merong unlimited power. Unlimited wisdom. Na alam niya ang iniisip mo ngayon. Alam niya kung ano ang mga patutunguhan natin. Kaya sa Kanya natin itatayo ang ating buhay. Dahil siya ay nagpatawad, siya ay nagpalaya, at siya ang nagsakripisyo na dapat ako ang magbayad ng kasalanan ko, pero inako niya yon. Kasi bakit? Mahal ka niya, ayaw niyang ikaw ang maghirap. Ganyan ang nagagawa ng Diyos. Pero alam po ba ninyo, nakakalungkot isipin, madalas sa maraming mga Kristiyano, binabaliwala yung kanilang buhay Kristiyano. Binabalikan yung nakaraan. Napakahirap isipin na mayroong Diyos na namatay. Mayroong Diyos na muling nabuhay para sa iyo at para sa akin, na kung minsan, tinatalikuran at ipinagpapalit sa iba. Meron po ba ditong mga bata, estudyante, teenager? Yan. Alam nyo, ang isa sa mga lain ng kaaway ngayon ay yung na-immune sila sa relationship na imyo. Alam nyo po yon, anak, kung ano yung ibig sabihin ng imyo? Ay, alam niya. Imyo, ano? Di ba? Ano ang ibig sabihin ng imyo? Mutual understanding. Si Tatay Larry ay merong bagong definition. Hello? Mag-isang umibig. Anong pakiramdam na ikaw lang ang nagmamahal pero hindi ka mahal? Sige nga, sabihin ninyo kung natutuwa ba tayo? Yung mahal na mahal mo pero hindi ka pala mahal. Masakit ba kapag nalaman na ganon yung status mo? Na minahal mo talaga siya pero nalaman mo na hindi ka pala niya mahal? Ilagay natin sa context sa Diyos. Ano kaya ang pakiramdam ng Lord? Minahal ka niya, binigyan ka niya ng laya, binigyan ka niya ng katagumpayan, pero hindi mo siya mahal. Ano kaya ang mararamdaman ng Panginoon? Papalakpak ba si Lord at sabihin, ay, ang bait-bait ng anak ko? Ganon ba? Masakit. Eh kung tayo nga nasasaktan, ang Lord pa, ba ay hindi masasaktan?
Ang Diyos ay tulad din natin na nagkaroon ng damdamin tulad ng isang tao para maintindihan niya tayo, maunawaan niya at maramdaman niya kung ano yung ating mga na-encounter sa buhay. Para hindi natin pwedeng i-claim, no? Kasi Diyos ka eh. Ay sabi ng Lord, tao na naman ako ah. Naging tao rin ako ah, na tulad mo. Pero nakayanan ko, napagtagumpayan ko ang lahat ng pandaraya ng sanlibutan. Yun yung dahilan na gusto ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. At alam po ba ninyo, nagkakaroon ng complication yung salitang immune. Parang sakit yun. Nagkakaroon ng UTI. Sino yung mga medical practitioner dito? Meron? So alam po ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng UTI? Di ba? Si Tatay Larry mayroong definisyon. Umasa, tapos iniwan. Ilagay natin sa context ng Lord. Hello? Asang-asa si Lord, mahal mo siya kasi kino-confess mo, mahal na mahal. Lord, I love you. Pero kaya pala nating iwan at ipagpalit sa mga bagay na temporal. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, papunta na si Tatay Larry sa'yo. Hallelujah. Ang dali lang ng mga Kristiyanong iwan ang Diyos, i-abandon ang Diyos, at ipagpalit doon sa mga nakasanayan at doon sa mga temporaring bagay, samantalang ang ibinigay ng Diyos ay kanyang buhay. Si Lord ay hindi nagpakamatay, ha? Si Lord ay kusang ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. Kaya please and pray, huwag nating sayangin yung buhay na meron tayo ngayon. Amen po? Amen. Bakit? Kasi hindi madali yung dinanas ni Kristo. Nagbayad siya ng wala siyang kamalay-malay na mayroon pala siyang utang na kasalanan. Tinubos niya tayo. At ngayon, dapat yung buhay natin ay para lang sa Kanya. Anong sabi ni Pastor Manny? Hindi Rojas, ha? Pacquiao. Para sa'yo? No, di ba? So, ang laban nating lahat bilang mga Kristiyano para magtagumpay, para sa Diyos. Hindi para sa atin. Kaya, ulitin ko po, ako po ay nagpipray, namamanhik sa bawat isa. Huwag nating paglaruan ang buhay Kristiyano natin. Seryosohin po natin. At maaring magtanong kayo, Tatay Larry, ang hirap eh. Agree? Mahirap? Pero masarap. Kasi may kasama ka na nagmamahal sa iyo. At sa bawat laban, hindi kanya bibitawan. Sa bawat pangyayaring hindi mo alam, may kasama kang all-knowing God. Sa kahinaan mo, meron kang kalakasan dahil siya ang magbibigay sa iyo. Saan ka pa? Sa mga kaidaran ko, ang sabi ng isang bangko, subok na matatag at matibay, Bangko Pilipino. Pero nagsara. Walang matibay. Hindi na mamuhay sa sarili nating lakas. Walang matatag, walang Superman kung wala si Kristo sa buhay natin. Si Kristo lang. Si Kristo lang, mga kapatid, si Kristo lang. Walang iba. Bakit gano'n na lang yung patuloy na sinasabi ko? Kasi yun yung na-experience ko eh. Yun yung aking experience sa aking born-again experience. Nagkaroon ng pagbabago. Yung dating nagpapalayas ng magulang sa bahay, yung dating nagpapalayas ng mga kapatid sa bahay, binago ng Panginoon. Yung anak na kapag walang makain sa bahay, ginagawang flying saucer yung plato, kaldero, lumalabas sa bintana.
Pero binago ng Panginoon. Kasi bakit? Nagpabago. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be strong and good courage. Woo! Hallelujah! Amen? Ang susunod niyan, mga kapatid, no? Para makita natin ang epekto ng resurrection ni Jesus, Jesus' resurrection, you can live a meaningful life. Makapamuhay tayo na mayroong kahulugan ang buhay. Amen ba? Hindi yung pag tinanong, tayo ay bahala na bukas. Walang patutunguhan. At ang kadalasan, sinasabi ng mga Kristiyano, bahala na si Lord. Tama? Totoo naman. Pero wala kay Lord ang direksyon ng buhay niya. Siya pa rin ang nag-handle. Pag sinabing bahala na si Lord dapat ang nasusunod. Amen po ba? Si Lord dapat ang supreme sa buhay natin. At dapat ang kanyang salita ang siyang magiging manual natin. Kumbaga sa pagtatravel yung ways natin para makarating tayo sa finish line. So yun po, Romans chapter 6 verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Si Pablo ang nagtanong, si Pablo rin ang sumagot. Verse 2. Ano ang sabi? Hindi. So ibig sabihin, wala sa bokabulary ng mga Kristiyanong magpatuloy sa buhay na nagkakasalang buhay. Maaring totoo, nagpipel tayo, pero hindi tayo nananatili sa failure na yon. Hindi natin tinatambayan yung nakaraan. Kundi ang ginagawa natin, nagpupumili tayo na humakbang patungo sa perfeksyon ng Panginoon. Na kahit ang pangalan mo perfecto, hindi ka pa rin perfecto. Kung si Kristo ang nasa iyo, patungo tayo sa perfection. So sino ang lalapitan natin? Si Lord lang. Pero tandaan ninyo, ang daming Lord. Kayo na nagsabi niyan. Sino nga ba talagang Lord? Di ba? So dapat yung Lord na namatay sa krus at muling nabuhay. Kasi maraming Lord. Kumisan yung trabaho, Lord yan. Yung relationship, Lord yan. Yung mga material things, Lord yan. Yung ambisyon, pera, Lord yan. Kaya klaruhin natin sinong Lord. Amen. At alam ko na tinuruan tayo ng tunay na Lord ng gwapo nating pastor. Tama, pastor? Na makilala natin ang tunay na Lord. Huwag na nating hayaan na yung landas natin yan ay maligaw pa. Ako, kapag nagwe-waste ako, nagagalit sa akin yung waste. Kasi bakit? Sabi, in 300 meters, turn right. Wala pang 300 pala, nagto-turn right na ako. Pag may nakita kong lilikuan, liliko na ako. Kaya binababalik ako ng waste. Doon sa dati kong dinaanan. Sabi ni Nanay Sita, nag-waste ka pa, marunong ka pa pala sa waste. Ganyan kuminsan tayo sa buhay. Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko. Pero hindi pala totoong tayo ay nagtiwala ng buhay sa Panginoon. Binabawi din minsan natin, Lord, ang bagal mo, ako na lang. At yan po ang totoo. Aminin man natin at sa hindi, yung Diyos kung minsan, sorry sa word panakip butas. Kapag may problema, si Lord. Pag okay ang buhay, wala si Lord. Amen ba? Kapag okay ang finances, thank you, Lord. Tama? Hello? Pero pag hindi okay ang finances, Lord, please. Nagmamakaawa tayo. Bakit hindi na natin gawin na may problema o wala, masaya o malungkot, na si Lord talaga ang ating buhay? At kapag ganun ang ginawa natin, ang sabi ni Flavier, let's do it. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, let's do it.
Oh, di ba? Kasi kapag walang action, no? Hindi maganda ang story ng pelikula. Dapat may action. At kapag may initiative, mayroong finitiative. Paliwanag? So sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na ng Panginoon. So anong sabi ni Paul? Hinding-hindi. Bakit nasabi niya yung hinding-hindi na? Kasi tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Oo nga pala, patay na ako. Paano pa ako mamumuhay sa pagkakasala? Patay na nga eh. Yung patay, kahit subuan mo yan at kahit pagsasalitaan mo yan ng hindi maganda, hindi na yan kikibo. Hindi na yan gaganti. Bakit? Patay na eh. Kumbaga, wala nang malay doon sa mga bagay na nakaraan. Amen? So, ganyan tayo hinalintulad ng Panginoon. Lahat tayong na kay Kristo ay namatay na sa ating nakaraan. At ang buhay natin ngayon ay binago ng Diyos. At ang kanta na natin, binabago ako araw-araw. Binabago ako araw-araw. Ngayon, bukas at magpakailanman. Amen po? Amen. Kasi kung walang pagbabago, huwag na tayong kumanta. Totoo, hindi? Kung halimbawa, kanta ako ng kanta ng binabago ako araw-araw, wala namang pagbabago. Ang unang makaka-identify niyan, kung sa school ka, classmate mo. Kung sa work ka, ka-workmate mo. At kung sa coffee shop ka, ka-coffee-mate mo. Iyon yung makaka-identify kung may changes tayo. Amen po? Amen. Kaya ako thankful ako kasi mahigpit na bantay si Nanay Sita. No? Bakit? Nagpapasalamat naman ako, hindi siya ang makikinabang ako. Kasi ako yung nagbabago. Sa mga bagay na hindi ko namalaya na mali pala. Kaya, para tayong isang mahalagang bagay sa kamay ng Panginoon na gusto niyang hubugin doon sa design na gusto niya. Ngayon, ang tanong ko sa bawat isa, sino ngayon? O ano ngayon ang dahilan ng pagising mo sa bawat umaga? Sino ang dahilan? Bakit ka gumigising sa bawat umaga? Sabi ng iba, kape daw eh. Kasi ang unang dinadakma, kape. O totoong si Lord. Diba? Si Lord ang unang-unang dahilan. Hindi ka nabubuhay para sa asawa mo, pamilya mo, maanak mo, trabaho mo, pero ang totoo ang reality, pagising, papasok sa trabaho. Paggabi, uuwi ng bahay, matutulog. Tama? Yun po yung routine. Nasaan ang Diyos doon? Grabing katahimikan yan. Nakakamatay po, nakakamatay talaga. Kasi alam ko mag-iisip kayo, nasaan nga ba si Lord doon? Kasi yung routine ng buhay natin ay parang roleta, paikot-ikot, paikot-ikot. At kung minsan kapag tayo ay napagod, burn out tayo, hihinto tayo at sasabihin, Pastor, big up muna ako sa ministry ha. Meron ba kayong narinig na ganyan? At magre-rest muna ako. Gusto ko pong hanapin ang sarili ko. Nawawala ba? Meron ganon. Tapos, gusto ko pong ayusin muna ang buhay ko. Sino ang dapat mag-ayos ng buhay mo? Ako ba? Kaya kong ayusin yung buhay ko? Hindi. Si pastor ba kayang ayusin niya ang buhay natin? Hindi. Kasi the best na architect ay si Lord. Amen. The best na engineer para gumuhit ng buhay natin ay si Lord. Bakit lalayuan natin yung best architect at best engineer na si Lord? So dapat kay Lord lang talaga tayo. Kung tayo ay haharap sa iba't ibang samot-saring problema at pagsubok sa buhay, wag na wag po nating hahayaan
na sasabihin nating big off tayo kay Lord. Baka mawala ng panahon, mahuli ang lahat, at hindi tayo makabalik doon sa binayaran ng Diyos sa atin. Nagkakaintindihan po? Okay? So magpapatuloy tayo. Tayo daw po ay mga patay na. Romans chapter 6 verse 4. Ayan, nakikita ninyo. Gusto ko pong basahin natin lahat. Nang sabay-sabay. Go! Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon. So, i-congratulate mo yung katabi mo sa bagong buhay. Hallelujah! Congratulations! Bagong buhay! Pero, hindi lang yan natin dapat na-appreciate tuwing muling pagkabuhay na sineselebrate natin. Araw-araw buhay ang Diyos. Kaya tayo ay buhay na buhay. Jesus is alive. Amen? Now, ang sabi riyan, verse 6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya't hindi na tayo dapat, grabe Hallelujah! Hindi ka alipin. Ano ang sabi? Para tayo ay dapat alipin padapat ng kasalanan. Pero dahil may Kristo, hindi na tayo alipin. Pinalaya ka na. So sabihin mo, hindi ka alipin ng kasalanan. Baliktarin natin, alipin ako ni Kristo. Maliwanag ba yan? Amen. Alipin tayo ni Kristo. Bakit? Verse 7, sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Iyon na ngayon ang kanta namin ni Pastor Ruel. Pinalaya na ako. Sabihin mo sa katabi mo, pinalaya na ako sa dati kong buhay. Sino ngayon ang magigage sa atin? Kasama natin sa bahay. Totoo, hindi? At sino din yung magsasabi sa atin na meron pa tayo nakaraan? Yung kasama din natin sa bahay. Kasi sila yung nakakakita ng ating mga pang-araw-araw na buhay. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi man perfecto, 100% na tayo ay nakapamuhay ng tama. Ang mahalaga, ina-admit natin na tayo ay nagkakamali. Okay? At nagpapabago tayo sa Panginoon. Yun po yung sikreto ng mga Kristiyano. Okay? Ano ang sikreto natin? Nagpapabago tayo araw-araw sa Panginoon. At ang panghuli na dapat malaman doon sa kapangyarihan na dulot ng pagkabuhay ng ating Panginoon, Jesus' resurrection can be bring a powerful life. Imagine ninyo, meaningful life, tapos ngayon, powerful ka na. Bakit? Ano ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 6? Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang sabihin mo sa katabi mo, congratulations, leader ka na! Hallelujah! Amen! Mamunong kasama niya sa kalangitan. So, ibig sabihin, merong promotion pala. Dati, alipin, ngayon, leader. Ako po dati sa province namin, leader din ako. Ako po yung nagtuturo sa mga kabataan na matutong magbisyo. Kaya leader din ako. Marunong akong magturo. Imagine ninyo, pati yung pamangkin ko na pastor ngayon ng Chia Alabang, akong nagturong maglasing niyan dati. Si Pastor Elmer, yung pastor natin sa Alabang, pamangkin ko po yun eh. So nung umuwi yan sa province namin, tinuruan ko kung paano maglasing. Wala pa naman ako noon sa Panginoon. Pareho kaming wala pang malay sa Panginoon.
Pero salamat na lang, pareho din kaming binago ng Panginoon. Di ba? Yun po yung magandang testimony. Amen po? Okay? So, dahil sa ating, verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, anong sabi? Tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob. Ano raw? Sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang tanong natin, bakit kaya ginawa yun ni Kristo? Nasa halip na okay yung kanyang kalagayan sa langit. Hello? Siya ay holy. Pero inako niya yung pagiging unholy para sa iyo at para sa akin. Bakit niya ginawa kaya yun? Para sa atin. Kasi ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, ayaw ni Kristo na ikaw ay patuloy na patay dahil sa kasalanan at pagsuway. Gusto niya mabuhay ka. Yan ang reason ng the resurrection of Sunday ngayon. Amen. Na may muling pagkabuhay. Ibig sabihin, hindi yung physical lang na kamatayan ang gusto ng Diyos na mabuhay ka, kundi sa spiritual na kamalayan. Mabuhay ka doon sa malaya at hindi tayo alipin ng kasalanan. Kaya, ang sabi po, verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Yun tayo noon Ewan ko kasi yun ang patutuo ko. Siguro naman yung iba, mabait naman. No? Kasi marami tayong mga testimony bago tayo makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Si Pastor Stephen ay tinawagan ng isang radio station para gusto niyang interviewin siya at hingin yung kanyang testimony. Sabi ni Pastor Stephen, ito lang yung testimony ko. Ayun lang. Wala ka bang ibang testimony kung paano ka pinalaya ng Panginoon? Ang gusto pala nilang mga testimony ay yung dating adik ka, dating nakapatay ka, dating basagulero ka. Kaya ang tanong niya, wala na ba kayong ibang testimony? Sabi niya kay Pastor Stephen. Ang testimony lang ni Pastor Stephen ay kung paano siya tinawag ng Panginoon. Kasi namulat siya na mayroong Diyos na pinaglilingkuran ang tatay at nanay niya. So anong ibig sabihin? Wala man tayong ganong kahindik-hindik na mga testimony. Ang mahalaga doon, natutunan nating mahalin ang Diyos at sundin at paglingkuran. Hindi naman po nadadala yon sa testimony dating, ano nga tawag doon sa mga killer? Mastermind. Yung wanted, enemy number 1, di ba? Yung mga ganyang mga testimony na binago ng Panginoon, ay talaga namang nakakatuwa, nakaka-inspire. Pero alam po ba ninyo, ang bawat testimony mo mahalaga sa Panginoon. Hindi man ako nagkaroon ng testimony na pinagaling sa napakalalang sakit o anumang mga karamdaman at mga pangyayari. Pero ang pinakamalaking testimony sa buhay ko ay yung pagbabago ng Diyos sa buhay ko. Kaya huwag mong maliitin kung anong testimony mo ngayon. I-testify mo yan sa mga taong nakapaligid sa iyo na mayroong Diyos na totoong nagbabago ng buhay. Okay? Maliwanag ba yon? Sakop kayo noon sa kapangyarihan nino? Grabe, Yung Bible, brutal din, Di ba? Dati, ang sabi ng ibang translation, alipin kayo ng kasalanan. Amen ba? Ngayon pala, ang author ng kasalanan ay sino? Si Satanas. Pag tinawag mo ang tita mo, nagulat ako, merong tumawag sa kanyang tita. Tita Ning! Taning! Taning! Ha? Di ba? Shortcut. Pag sinabi mong taning,
si Satan yon. Yung tita at saka neneng ay shortcut, taning. Titaning dapat, no? So taning. So anong ibig sabihin? Si Satanas, bantayan ninyo ito, si Satanas ay hindi natutuwa na ikaw ay nagpapakalalim sa Diyos. Hindi rin si Satanas natutuwang nagbabasa ka ng Bible. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, pangpatulog mo yon. Mabilis kang antukin. Sino nang magsasabing hindi totoo? 'Di ba? Totoo. Bakit? Kasi ayaw niya na matutunan mo yung tamang buhay. Ayaw din niyang matutunan mo yung tamang relasyon sa Diyos. At yung paraan kung papaano tayo patuloy na lumaya at mamuhay ng malaya. Ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong yan. Hallelujah! Yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat na lang, sumunod ka. Amen? Nakuha ninyo? Then, ang sabi sa verse 4, subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Verse 5, last verse. Tayo'y binuhay kasama ni Kristo. Noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Wala pa tayong malay sa pag-ibig ng Diyos. Minahal na tayo ng Diyos. Kahit na ako noon ay pusakal na makasalanan. Hello? Pero minahal ako ng Diyos. Kasi yun ang nature ng Diyos. Pagmamahal. Kaya kung meron kang pag-aalinlangan sa mga taong sa tingin mo parang hindi ka mahal, huwag kang mag-alala. Merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Huwag kang mangamba. Huwag kang panghinaan ng loob. Ano man ang ating kakaharaping mabibigat na suliranin, sabihin mo diyan sa katabi ninyo, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Dito rin po, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Dito rin po, at dito rin po, may Diyos na nagmamahal sa iyo. So yun po yung ating assurance. Ano ang sabi? No? Naligtas nga tayo o kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. By the grace of God, we are saved. Now, ang tanong natin, free ka na ba ngayon? Makapamuhay ka na ba ngayon ng ang buhay mo ay makahulugang buhay? At powerful life? Ulitin ko, sabi ni Flavier, let's do it. Gawin natin, i-apply natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. And I pray na itong season na ito, makikita ng mga taong nakapaligid sa atin yung unti-unti na pagbabago. May kanta yun, unti-unting nararating kalangitan at bituin. Di ba? Ano ang ibig ko sabihin? Totoo naman kapag sinikap nating unti-unti ay nagbabago tayo, mararating din natin talaga ang tunay na pagbabago. Sabihin mo kung nandito yung, by the way, bago tayo pala mag-pray, kung nandito yung mga pamilya nyo, kung tatay, nanay, anak, kapatid, no, punta kayo sa kanila bago tayo mag-pray. Kasi gusto nating mag-pray tayo bilang isang pamilya at magtulungan tayo na patuloy na ang bawat isa ay makapamuhay ng matagumpay na buhay. Okay po ba yon? Sige po, sa mabilisang pagkakataon. Kung mga anak kayo, lapit sa mga magulang. Kung mga magulang kayo, lapit sa mga anak. Kung wala naman kayong kasamang pamilya, kung sino yung katabi mong walang kasamang pamilya, doon kayo. Okay? Sige po, sa mabilisan po na pagkilos. Sige po, tayo. Ayan. Kasi po bakit? Gusto ng Panginoon na ang bawat pamilya ay patuloy na magtutulungan. Ang ating slogan sa GIA, tulong-tulong, amen ba? Sa pagsulong ng kaharian ng Panginoon.
Kung kayo ay kasama na ninyo ang inyong pamilya, mag-pray na kayo. Mamili kayo kung sino ang mag-lead sa prayer. Kung tatay na andyan, ang tatay ang magpe-pray. Kung wala, kung nanay, o kung kayo magkakapatid, kung sino ang pinakamatanda, yun po ang magpe-pray. Okay? Ipag-pray natin na tayo po ay mamuhay ng merong forgiven life, meaningful life, powerful life. Tatay mo. Si tatay walang partner? Gusto niyo po? Halika kayo. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Woo! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes. Lord, kiling mo ang iyong pandinig sa mga panalangin ng iyong mga anak. Oh, yes, Jesus. Kura bababakia rabasandaraya handaraya. Yes, Lord. Yes, Lord. Pakinggan mo ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Amen, Lord. Na magkaroon kami ng forgiven life, meaningful life, powerful life, Lord. Yes. Jesus is the center of it all. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung tapos na yung iba, balik lang sa upuan. Amen. Praise the Lord. Ang sarap sa pakiramdam. Nakasama natin ang ating pamilyang manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Sige po habang nakaupo, kung alam niyo yung kantang ito na katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Alam ba ninyo yan? Sige nga, yung ating worship leader, kung samahan tayo para ilid tayo. Awitin lang po natin yan at namnamin natin totoong may Diyos na tapat. Amen po? Amen. At hayaan natin na ma-enjoy natin yung katapatan ng Panginoon sa ating buhay, sa ating puso. Amen? Sige po. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Sige po, kung kaya nating itaas ang ating mga kamay, tanda ng ating pagpapasalamat ng Panginoon. Kapantay,
papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Minsan pa, pwede po ba na ang mga kababaihan lang ang kakanta? Kababaihan lang. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman. Mga lalaki naman po. Pastor Ruel, pangunahan mo ang mga lalaki. Sabay-sabay, lahat tayo. Tayo na po tayong lahat. Tayo na tayo. Patan mo, O Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Lord, salamat sa napakalaking pagmamahal mo sa amin. sa aking puso, Sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhati Panginoon. ka. Hallelujah. Panginoon, Kay buti mo. Kay buti mo, Lord. buti mo Sa amin. sa amin. Yes. Hallelujah. Ikaw lamang ang tangi ko Sasambahin. sasambahin. Aawitan ka. Hallelujah. Aawitan kita, Lord. Aawitan kita At pupurihin. at pupurihin. Panginoon, Kay buti mo sa amin. Aawitan mo. Panginoon, Yes. kay buti mo sa amin. Amen, Lord. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita Awitan mo ang Diyos. at pupurihin. Purihin mo ang Diyos. Yes. Panginoon, kay buti mo sa amin. Kay buti mo sa amin. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin.
the last time. Awitan! Awitan ka namin, Lord! Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, amin pong dinideklara sa mga oras na ito na ikaw ay mabuti at tapat na Diyos sa aming mga buhay, sa aming pamilya, at sa aming simbahan dito sa San Antonio, Lord. Salamat. At bayaan mo na patuloy kang kikilos sa aming pang-araw-araw na buhay. Patuloy na ikaw yung maghari at makita na kami ay makapamuhay ng buhay na pinatawad. Buhay na may kahulugan at makapangyarihang buhay. Hindi na kami muli papayag na maalipin pa sa aming mga nakaraan, kundi papayag kami na kami ay magiging tunay na alipin mo, Panginoon. Amen. Na pinalaya sa lahat ng aming mga kasalanan. Yes. Lord, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang aming pamilya. Alam ko, Lord, precious sa iyo ang bawat pamilya. Yes. Dahil ito, O Diyos, ay binayaran mo ng iyong buhay at dugo para lang kami ay makabalik sa iyo. Dalangin namin, hindi na kami papayag na ang kaaway ang magiging dahilan para kami ay lumayo sa iyo. Kundi patuloy kaming magsisikap na mapalapit sa iyo araw-araw. Sa iyo, Ama, ang papuri. Sa iyo namin binabalik ang pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen! So God bless sa bawat isa.